Alam nyo ba ng iconic dance hit song ni Elias JTV na sobrang sikat ngayon ay posibleng hango o ninakaw lang mula sa melody ng kanta ng isang simpleng binangkal vendor sa Iligan City? Gusto nyong malaman ang buong istorya at ang legal na usapan sa likod nito? Panoorin ang video ito hanggang sa dulo. Sa dugtog sabay si Janjan akong amiga kamutik sa ulo para mamina sa sunat nagkikita pa sa bukid sa kong amiga nga at sugaayo. Magandang araw sa inyo lahat. Welcome to another episode of Storyang Legal Kauban si Piskal. To those who do not know me, I'm Piskal J, a trial lawyer for more than 23 years, 8 of which as a public prosecutor. Since our topic today is about possible copyright infringement, isang issue ng nangangailangan ng isang malalim na kaalaman di lang tungkol sa batas kundi pati na rin sa musika. Kaya gusto ko sabihin sa inyo na ako po ay isa ring composer. Mayroon akong dalawang artist channel sa YouTube. I go by the name John Luwalhati. As you can see on your screen, the official artist channel, and Melodic Dreamscape official artist channel. At samahan ninyo ako sa masinsinang pagtalakay sa isyong ito mula sa pananaw ng isang abogado, ng composer, at dating piskal. Para sa Storyang Legal, paminaw kang piskal. Binangkal na tabay, binangkal na tabay. Yan, makikita nyo sa screen yan si Pedro Marikit. Dan hango yung kantang Bolivia's Rhythm ang kinakanta ni Elias JTV. So, nakita nyo po yun si Pedro Marikit, binangkal vendor ng Iligan City. Ginawa niya yung kanta para yung mga binangkal niya raw maraming bibili, kaya napag-isipan niya gagawa ko ng kanta. Kaya nga sinabi ko sa inyo yung kinakanta ni Elias. Asan ka, Elias? Actually, hindi si Elias ang original ng kanta yon. Ang original ng kantang yon ay ang Pagani. Ang title ng kanta ay Bolivia's Rhythm. Pakinggan nyo yung Bolivia's Rhythm.
original singer ng Bolivia's Rhythm. Ito siya. Sa kung amigo nga at kaayo. Ibabalik ko garit sa pilon matsuda ka. Mupandal. Pero yung background music, pakinggan nyo. May nakabantay kay kuyaw kong papangka sa silingan nga nagsulot-sulot. Ang amuta nga basta si mama paistoryahon. Diyos ko na, ayan ka na naman. Ang bilin ko sa'yo ay wag pasobrahan. Gumamit lang ng tama na kaya sa isipan. Huwag kalilimutan, sermon extra. Hey, 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 So, yan yung Bolivia's Rhythm. Posibleng hango ang melody nito mula sa kanta ng Binangkal Vendor. Kaya lang, yung Binangkal Vendor naman, yung background music niya, hango naman sa kanta ni Mary J. Blige na i-play ko lang ng saglit. Hindi natin pwedeng i-play ng mahaba, baka ma-detect ng YouTube. Let's get it crunk up up in this dancery. So, narinig niyo yun. Di ba familiar kayo ng kantang ito? So, ibig sabihin, yung kanta ni Pedro Marikit, ginamit niya yung background music ni Mary J. Blige doon sa Family Affair. Yun namang kanta ng Bagani, ginamit yung melody, yung chorus part ni Pedro Marikit. Kikita nyo rin dito sa video ni Bagani. Meron siyang matagal ng video na na-upload niya rin sa YouTube. Tingnan natin. Bolivia's Rhythm. So ito siya, yung vocalist ng Bagani. Wayay, 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 wayay. Bim! Kaya masasabi ko, galing talaga sa Binangkal mismo. Tingnan nyo ang title. Oh. Dito, meron pa yung isa yung meron nakalagay na Binangkal talaga. So, sa Mindanao kasi, nanonood ka ng YouTube, lumalabas yung mga ganito sa algorithm mo. Kaya ito siya, taga Mindanao. Si Elias JTV, taga Mindanao. So, alam talaga nila, kilala nila si Binangkal Vendor. Kaya dun hango ang kanta. Kaya sabi ko, ninakaw o hango, posibleng ninakaw o hango sa kanta ni Pedro Marikit yung itong kantang ito na ngayon ay sikat na iconic dance song ni Elias JTV. Ito ang ginagamit niya na kanta. Hindi original si Elias. Ito ang original. Ito si, anong pangalan ito? Vocalista ng Bagani. Ngayon, I prepared this song side by side in my, how do you call this? Digital audio workstation. Ito ang ginagamit ko pag nag-compose. Sometimes I use Ableton Live or Pro Tools. Pero karamihan ito ang ginagamit ko, itong FL Studio, kasi subscriber ako at meron akong madaming samples. Ito, papakita ko sa inyo na kinopya talaga. At mamaya, pag-usapan natin, bakit importante na malaman natin na kinopya ito. Sa batas, ano ba sa batas ito? So, if you can see on your screen, itong, kita nyo naman, no? Ito yung na-download ko. Itong Mary J. Blige. Ito yung patugtog lang natin. Yan yun. Ito naman, yung pangalawa, this one right here. Binangkal na Tabay. Binangkal na tabay, binangkal na tabay. So, Come on. this is the song of Pedro Marikit, but I removed the stem. At dito sa baba, I just left the song with only the vocals. Binangkal na tabay,
Binangkal na tabahay. Oh, yan yung kanta na Binangkal na Tabay. I just removed the instrumental. So, ito naman yung kanta ng Bagani. So, also, what I did, I removed the stem, I removed the instrument, so now it's left with only the vocals. So ngayon, pagsasabayin natin itong tatlo. Pasok ko si Binangkal. Binangkal na tabay. Binangkal na tabahay. Pasok natin si Bagani. Sabay ang dalawa. Binangkal na tabay. Binangkal na tabahay. Di ba parehong-pareho? Nice, Bagani. Pasok, Binangkal. Binangkal na tabay. So, Binangkal na tabahay. sabay-sabay. Binangkal na tabay. Binangkal na Come on, everybody, get on up. This is where we gotta get it going. Fiscal J's in the spot tonight, and then I make you feel alright. Come on, baby, just party with me. Let loose, set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, tap on the floor. Binangkal na tabay. Binangkal na tabahay. Oh, it's only gonna be about a matter of time before you get loose and start to lose your mind. Cup you a drink, go ahead, rock your rise, cause we're celebrating no more than my life. The jungle is pumping, everybody jumping, get ahead, push your back, body bumping. Don't you leave your situations at the door, but if you back, get your ass on the dance floor. Napasubo tayo nito. Oh, Binangkal, pasok. Binangkal na tabay. Binangkal na tabahay. Sabay-sabay. Binangkal na tabay. Binangkal na 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 tabahay. Alright. Yun mga kaibigan, yung mga parehong mga kanta. So, ba't natin pinag-usapan lahat ng ito? Kasi po, si Elias JTV na sikat na ngayon, sikat yung concert niya, in demand siya, left and right, ang dami niya mga gigs.
Samantala, yung original na composer, si Binangkal Vendor, hindi kumikita galing sa kanilang mga performance ni Elias. Meron pang ginamit niya rin sa mga shows. Okay. Ngayong narinig nyo na yung kantang Pinangkal na Tabay side by side with the song Bolivia's Rhythm. Pag-usapan naman natin ngayon ang batas. Ang tanong ngayon, copyrighted ba mo ang kanta na Pinangkal na Tabay ni Pedro Marikit kahit hindi ito registered with the Intellectual Property Office? Simpleng sagot, yes. Under Section 172 of Republic Act number 8293, also known as the Intellectual Property Code of the Philippines, literary and artistic works are protected from the moment of their creation. This means that copyright automatically exists. No registration is necessary for the protection to arise. Ang dapat lang ay original ito and fixed in a tangible form. Meaning, dapat naka-record ito either video or audio recording or at least meron man lang musical notes. In the case of Pedro Marikit, the song was uploaded approximately 5.5 years ago. So, klarong-klaro na ang kantang Binangkal na Tabay ay nasa tangible form. Ngayon, ang tanong, ginamit niya rin naman yung background ni Mary J. Blige. Pwede ba yun? The answer is yes, kasi hindi naman lahat ng pangungopia ay otomatikong copyright infringement. Meron ding pangungopia na allowed by law. Sa totoo lang, walang songwriter or composer na gumagawa ng kanta nang walang nikatiting na impluensya mula sa iba. Aside from that, meron ding mga kanta na nasa public domain na pwedeng kopyahin ng kahit nino man. Example, yung kanta na Dear Elisa ni Beethoven na kinopya ng The Youth sa kanilang kantang Basura. Kasi nasa public domain na yung kantang Dear Elisa. Also, yung mga musical notes, chords, riffs, mga drum patterns could be used by anybody unless they are arranged in such a manner that they become distinctive. In the case of Pedro Marikit, although only the chorus part was copied, the melody of the chorus part was copied, it is still considered copyright infringement because the question as to whether or not there is infringement does not depend on how much was being copied. While there is no exact formula, the courts will always look on the importance of the portion being copied. If it is the core or memorable part of the song na nakaka-LSS talaga, then that would be considered an infringement of the copyright. Sa nakita kong video, di ba, yung mayroong mga pulis na bumibili ng mga binangkal, di ba, ang part lang na kumakanta sila ay yung chorus part. Pati yung sa kanta na Bolivia's Rhythm, di ba, ang part lang ng gitara na pareho ng melody ng chorus part ng Binangkal na Tabay lang ang alam natin. Hindi natin alam yung ibang parts. Kasi ang part na yun, yung melody na yun, ang pinaka-core at ang pinaka-nakaka-LSS sa atin. Kaya talaga, meron talagang copyright infringement. Kahit nga sa mga shows ni Elias, di ba? Ang pinaka-core ng kanyang show talaga ay pag sumasayaw na siya. Ano ang sinasayaw niya? Yung kantang Bolivia's Rhythm. At dahil sa melody ng Bolivia's Rhythm na hango sa kanta na Binangkal na Tabay, kaya sumika talaga si Elias. Kaya siya nag-viral. At dahil sa melody ni Pedro Marikit, naging iconic yung sayaw ni Elias. Kung wala yung melody ni Pedro Marikit, isipin nyo kung ano ang matatandaan nyo sa mga performance ni Elias. Wala. Diba yun lang natatandaan nyo?
yung iconic dance na tinutugtog yung magandang melody na created ni Pedro Marikit, the pride of Iligan City. Kaya kawawa naman si Pedro Marikit kasi hindi man lang na-attribute or na-acknowledge na siya talaga ang gumawa ng melody ng kanta. Lahat ng tao iniisip yung kanta talaga ay kay Elias. Kaya sana man lang meron man lang attribution or pagkikilala kay Pedro Marikit bilang ang taong gumawa ng binangkal na tabay na napakagandang sayawin. Ang dami pang dapat pag-usapan tungkol sa karapatan ni Pedro Marikit sa ilalim ng batas. Pero kung pag-uusapan natin lahat yon ay magiging mahabang ating diskusyon. Ang gusto ko lang talagang mangyari ay matulungan si Pedro ng mga tao, lalo na ng PhilSCAP. Sa totoo lang, kailangan ng gumalaw at mas maging proactive ang PhilSCAP. Ang pagiging tahimik nila at passive ay hindi lang nakakabigo sa mga simpleng composers tulad ni Pedro Marikit, kundi sa huli, sa kanila rin ito bumabalik. Dahil sa kakulangan nila ng aksyon, lalong lumalakas ang mga loob nitong mga performers na gumagamit ng mga kanta na walang paalam, walang bayad, at wala man lang attribution at pagkilala sa mga original composers. Sa totoo lang, parang ang PhilSCAP na mismo ang nagtuturo sa mga taong ito na hindi galangin ang batas at baliwalain ito. Kasi wala namang nangyayari at wala ring umiikot para magpaliwanag tungkol sa copyright law. Marami pa ring artists at performers na mga walang kamalay-malay na nilalabag nila ang batas at nilalabag nila ang mga karapatan ng mga composers, lalo ng mga maliliit na composers. At isang malaking dahilan ito ay dahil hindi nila ramdam yung presensya ng PhilSCAP. In fact, ilan lang kaya sa mga Pinoy ang nakakakilala sa PhilSCAP, di ba? Panahon na para sila ay makilala, panahon na para sila maging proactive. Instead of waiting for the composer to come to them, dapat sila mismo ang pumunta sa mga composers tulad ng mga simpleng composers tulad ni Pedro Marikit na full-time binangkal vendor but part-time composer. Kasi ang mga taong ito, walang alam sa PhilSCAP, walang alam na dapat silang magpa-member. Kaya it's high time na itong PhilSCAP maging proactive, magpakilala, dapat mag-ikot-ikot. Dapat sila mismo ang lumapit kay Pedro Marikit para sabihin sa kanya na dapat siya magpa-membro para malaman niya yung mga benefits bilang isang membro ng PhilSCAP para naman matulungan siya na makolekta yung mga performance royalties. Kailangan na talaga ng PhilSCAP na mag-ingay, mag-educate at mangolekta ng royalties para naman maramdaman ng artist na meron silang kabuluhan. The story of Pedro Marikit reminds us, no matter how small you are, your voice matters. Even a simple vendor could move a nation. And no one should take that away. Pedro Marikit deserves compensation or even a simple acknowledgement or attribution. Kahit hindi niya pa pinangarap na maging sikat, he deserves fairness. So please share this video if you feel Pedro Marikit deserves justice and fairness. Tag PhilSCAP, tag Elias, tag Sweet Notes, and let the truth sing louder than fame. God give me patience to fight my frustrations. Teach me how to wait and be calm in silent prayer. Infuse me with serenity amidst life's much uncertainty.
letting life bend through